Naramdaman mo na ba ang biglaang, nakakalungkot na pakiramdam kapag ang isang sikreto na pinakaingatan mo ay biglang lumabas at nakita ng lahat? Masakit na karanasan iyon, hindi ba? Isang sandali, mayroon kang maliit at mahalagang bahagi ng iyong buhay na sa iyo lang o sa ilang pinagkakatiwalaan mo. Sa susunod, ito na ang pinag-uusapan. Bukas sa opinyon, paghuhusga at interpretasyon ng lahat. Dito madalas nagsisimula ang sakit kapag ang ating pribadong buhay ay naging pampubliko. Pakiramdam natin ay may kinuha sa atin nang walang pahintulot. Para kang itinulak sa isang entablado sa ilalim ng matinding ilaw, samantalang ang gusto mo lang ay isang tahimik na sulok para maging ikaw. Bigla kang naging mahina at nakalantad sa paraan na hindi mo kailanman inakala. Ang epekto ng hindi gustong paglantad na ito ay maaring maging labis na nakakasira, higit pa sa simpleng kahihiyan. Isipin mong ibinahagi mo ang isang personal na problema sa isang kaibigan. Tapos malaman mong naging chismis na ito at kumalat sa buong komunidad o trabaho mo. Maaari itong humantong sa cyberbullying, kung saan ang mga estanghero sa internet ay pakiramdam nila ay may karapatan silang magpadala sa iyo ng mapuot na mensahe at matinding kritisismo tungkol sa isang sitwasyon na halos hindi nila naintindihan. Ang kahihiyan ay maaring maging labis na magpaparamdam sa iyo na gusto mong magtago sa mundo. Ito ay isang mabigat na pasanin, lalo na kung mayroon ka ng pinagdadaanan na personal. Ang mga negatibong puna ay maaring unti-unting makasira sa iyong kumpiyansa sa sarili, na magpapaisip sa iyo sa iyong sariling mga desisyon at halaga. Kaya naman napahalaga ang pag-unawa at pagpahalaga sa privacy. Ang privacy ay hindi tungkol sa pagiging lihim o pagkakaroon ng itinatago. Ito ay tungkol sa pagkakaroon ng kontrol sa iyong sariling kwento at iyong personal na espasyo. Ito ang iyong pangunahing karapatan na pumili kung anong bahagi ng iyong buhay ang ibabahagi mo, kanino mo ibabahagi at kailan. Ito ay tungkol sa paglikha ng isang ligtas na emosyonal at mental na kanlungan kung saan maari kang maging totoo sa iyong sarili nang walang takot sa paghuhusga. Ang personal na hangganan na ito ay mahalaga para sa ating kapakanan. Pinapayagan tayo nitong iproseso ang ating mga iniisip, damhin ang ating mga emosyon, at gumawa ng mga desisyon ng walang nakakabingi-ingay ng mga opinyon ng iba na nakaka-impluwensya sa bawat galaw natin. Kapag nilusob ang kanlungan na iyon, naapektuhan nito ang ating pagkatao. Ang patuloy na pakiramdam na pinagmamasdan at hinuhusgahan ay maaring humantong sa matinding pagkabalisa at stress. Nagsisimula kang mag-alinlangan sa lahat ng iyong sinasabi o ginagawa, nag-aalala kung paano ito titingnan ng iba. Inaagaw nito ang iyong pagiging spontaneous at kagalakan. Sa halip na mamuhay ng malaya, nagiging bilanggo ka ng opinyon ng publiko, patuloy na nagpi-perform para sa isang audience na hindi mo naman hiniling. Ang pagprotekta sa iyong privacy sa makatuwid ay hindi lamang tungkol sa pagtatago ng mga sikreto. Ito ay tungkol sa pagprotekta sa iyong kapayapaan ng isip, iyong emosyonal na kalusugan, at iyong pagkakakilanlan mula sa pagiging baluktot ng labas ng mundo. Kaya, paano natin bubuo ng bakod sa paligid ng ating personal na kanlungan? Nagsisimula ito sa pagiging maingat at sinasadya sa kung ano ang pipiliin nating ibahagi. Isipin mo ang iyong mga personal na kwento at karanasan bilang mahalagang hiyas. Hindi mo lang basta ikakalat ang mga ito sa kalye para pulutin ng kahit sino, hindi ba? Maingat mong pipiliin kung sino ang makakakita sa mga ito. Ang parehong prinsipyo ay nalalapat sa iyong buhay. Bago ka mag-post ng isang bagay sa social media o magkwento ng isang napaka-personal na kwento sa isang tao, maglaan ng sandali upang huminto. Tanungin ang iyong sarili, bakit ko ito ibinabahagi? At pinagkatiwalaan ko ba ang platform o taong ito sa bahaging ito ng aking puso? Ang pagiging mapili ay hindi pagiging makasarili. Ito ay isang kilos ng pagtatanggol sa sarili. Sa panahong ito ng social media, ang sobrang pagbabahagi ay naging normal. Ngunit hindi ito kailangang maging iyong realidad. Napakadali kasing mahuli sa siklo ng pagpo-post ng bawat detalye ng ating araw, mula sa ating kape sa umaga hanggang sa ating mga iniisip sa gabi. Gayunpaman, mahalagang tandaan na hindi lahat ay kailangang idokumento para sa pampublikong konsumo. Maari kang magtakda ng malinaw na hangganan para sa iyong sarili. Halimbawa, magpasya na ang ilang sandali tulad ng mga intimate na pagtitipon ng pamilya o personal na problema ay hindi para sa pampublikong post. May kapangyarihan kang i-curate ang iyong online presence.
Maari mong tamasahin ang magagandang sandali ng iyong buhay nang hindi nararamdaman ang panggigipit na patunayan sa isang online audience na nangyari ang mga ito. Ang tiwala ay isa ring pundasyon ng pagprotekta sa iyong privacy. Mahalagang bumuo ng isang maliit, malapit na grupo ng mga tao na tunay mong mapagkatiwalaan. Sila ang mga kaibigan at miyembro ng pamilya na old friends looking at childhood photos together, siblings sharing a warm conversation, etc. Disqually, nakakuha ng iyong tiwala sa paglipas ng panahon na nakikinig ng walang paghuhusga at naiginagalang ang iyong mga hangganan ng walang pasubali. Hindi lahat sa iyong buhay ay nararapat sa isang front row seat sa iyong personal na paglalakbay. Ang pag-aaral na malaman kung sino ang isang ligtas na mapagkakatiwalaan at kung sino ang isang kaswal na kakilala lamang ay isang mahalagang kasanayan. Ipamuhunan ang iyong emosyonal na enerhiya at ang iyong mga kwento sa mga taong nagpatunay na ingatan nila ang mga ito nang maingat tulad mo. Ang panlob na bilog na ito ang nagiging iyong tunay na support system. Sa huli, huwag kang matakot na magtatag at iparating ang iyong mga hangganan ng malinaw at matatag. Ayos lang na sabihin, hindi ako kukomportable na pag-usapan yan, o mas gusto kong panatilihing pribado yan. Hindi ka may utang na paliwanag sa sinuman para sa pagnanais na protektahan ang iyong personal na espasyo. Ang tunay na kaibigan at magalang na kasamahan ay makakaintindi at igagalang ang iyong mga kagustuhan. Ang pagtatakda ng mga hangganan ay hindi tungkol sa pagtulak ng mga tao palayo. Ito ay tungkol sa pagtuturo sa kanila kung paano katratuhin ng may paggalang na nararapat sa iyo. Ito ay isang malakas na deklarasyon na ang iyong kapayapaan at kagalingan ay ang iyong mga pangunahing prioridad at ikaw ang may kontrol kung sino ang makakapasok sa iyong panloob na mundo. May kakaiba at malalim na kapayapaan na dulot ng pamumuhay ng mas pribadong buhay. Kapag hindi mo laging ipinapaalam ang bawat galaw mo, lumilikha ka ng espasyo para sa tunay na pagmumuni-muni sa sarili. Maari kang makaranas ng mga sandali, isang magandang paglubog ng araw, isang taos-pusong pag-uusap, isang personal na tagumpay, para sa kung ano talaga ang mga ito nang wala ng dagdag na pag-iisip kung paano ito ipapakita sa isang madla. Nagbibigay daan ito sa iyo na maging lubos na naroroon at lasapin ang yaman ng iyong sariling buhay. Ang kagalakan na nararamdaman mo ay tunay at para sa iyo lamang, hindi isang palabas para sa mga likes at comments. Ang tahimik na kumpiyansa na ito ay mas nakakapagbigay kasiyahan kaysa sa anumang panlabas na pagpapatunay na matatanggap mo. Bukod pa rito, ang pagpapanatiling pribado, ang ilang bahagi ng iyong buhay, ay nagpaparamdam na mas espesyal ang mga sandaling pinipili mong ibahagi. Kapag hindi ka nagsasabi ng sobra, ang mga kwentong ibinabahagi mo ay nagkakaroon ng mas malalim na kahulugan. Alam ng iyong mga pinagkakatiwalaang kaibigan at pamilya na kapag nagbukas ka tungkol sa isang bagay, ito ay dahil talagang mahalaga ito. Pinapalalim nito ang iyong mga koneksyon at nagtatagyod ng mas makabuluhang uri ng pagiging malapit. Ito ang pagkakaiba sa pagitan ng pagsigaw sa isang mataong silid at pagkakaroon ng tahimik, taos-pusong bulong sa isang mahal mo. Sa huli nangyayari ang tunay na pagbubuklod. Ang privacy ay nagbigay daan sa iyo na bumuo ng mga relasyon na nakabatay sa tunay na tiwala at paggalang sa isa't isa, hindi sa mga mababaw na update. Mahalaga ring tandaan na wala talagang masama sa pagnanais na panatilihing sa iyo lang ang iyong buhay. Sa isang kultura na madalas nagdiriwang ng patuloy na paglantad, ang pagpili ng privacy ay maaring pakiramdam na isang mapaghimagsik na kilos. Ngunit ito ay isa sa mga pinakabait na bagay na magagawa mo para sa iyong sarili. Hindi mo kailangang bigyang katwiran ang iyong mga tagumpay, ipaliwanag ang iyong mga pagkabigo o ipaalam sa publiko ang iyong mga relasyon upang patunayan ang kanilang halaga. Ang iyong buhay ay hindi isang reality show. Ang halaga nito ay hindi natutukoy sa kung gaano karaming tao ang nanood. Ang pagyakap sa privacy ay isang makapangyarihang pahayag na ang iyong buhay ay kumpleto at makabuluhan sa sarili nitong mga termino, nang walang pangangailangan para sa pampublikong pag-apruba o palakpak. Ang pakiramdam ng seguridad na ito ay lubhang nakapagpalaya. Kapag hindi ka nag-aalala tungkol sa opinyon ng publiko, mas nakakaramdam ka ng ligtas na kumuha ng mga panganib, magkamali at lumago bilang isang tao. Maari mong harapin ang iyong mga hamon nang walang dagdag na panggipit na magpanggap o pamahalaan ang pananaw ng publiko. Ang kalayaang ito ay nagbibigay daan sa iyo
na maging mas matatag at mahabagin sa iyong sarili. Ang pribadong buhay ay isang mas ligtas na kanlungan kung saan maaari kang gumaling mula sa iyong mga sugat, ipagdiwang ang iyong mga tagumpay ng tahimik, at maging ikaw lang. Ito ay isang espasyo kung saan ang iyong mental at emosyonal na kapakanan ay tunay na maaaring umunlad, malayo sa matindi at madalas na walang awa na sikat na mata ng publiko. Sa huli, ang iyong buhay ay ang iyong kwento na isusulat at ikaw ang may hawak ng panulat. Mayroon kang ganap na karapatang magpasya kung aling mga kabanata ang ibabahagi sa mundo at kung alin ang mananatili sa iyong personal na library, nakalaan lamang para sa iyo at sa ilang pinili. Hindi ito tungkol sa pagtatago o pagiging nahihiya. Ito ay tungkol sa pagbibigay galang sa iyong sarili. Ito ay tungkol sa pagkilala na ang iyong paglalakbay, kasama ang lahat ng magagandang komplikado nito, ay sagrado. Ang pagprotekta sa iyong privacy ay isang malalim na kilos ng pagmamahal sa sarili. Ito ay ang pagsasabi mo sa iyong sarili, mahalaga ang aking kapayapaan. Valid ang aking mga damdamin. Ang aking kwento ay akin upang kontrolin. Ang pagmamay-ari na ito ang pundasyon ng isang tunay na masaya at may kapangyarihan na buhay. Isipin mo ito sa ganitong paraan, sa pagbabantay sa iyong privacy, pinapangalagaan mo ang iyong panloob na mundo, binibigyan mo ng espasyo ang iyong mga iniisip upang huminga, ang iyong mga emosyon ng puwang upang madama, at ang iyong kaluluwa ng isang tahimik na lugar upang magpahinga. Ito ang paraan kung paano mo nililinang ang tunay na panloob na kapayapaan. Kapag payapa ka sa iyong sarili, ang ingay sa labas ng paghuhusga at kritisismo ay nagiging mahina at walang saysay. Nagiging mas matatag ka sa kung sino ka at kung ano ang tunay na mahalaga sa iyo. Ang panloob na katatagan na ito ang iyong pinakamalaking lakas na nagpapahintulot sa iyo na harapin ang mundo ng may kalmadong puso at malinaw na isip. Ligtas sa kaalaman na ang iyong pangunahing pagkatao ay ligtas at protektado. Kaya hinihikayat kitang gumawa ng maliliit na hakbang ngayon upang mabawi ang iyong privacy. I-unfollow ang mga account na nagpaparamdam sa iyo na kailangan mong magbahagi ng higit pa sa iyong komportable. Magkaroon ng pagbabuusap na iyon sa isang kaibigan tungkol sa pagpapanatili ng isang personal na bagay sa pagitan lamang ninyong dalawa. Piliin na tangkilikin ang isang sandali nang hindi kumukuha ng litrato para sa social media. Ang bawat isa sa maliliit na kilos na ito ay isang boto para sa iyong sariling kapakanan. Tandaan, hindi kailangang maging isang bukas na libro ang iyong buhay para maging bestseller ito. Ang pinakakapana-panabik na mga kwento ay madalas ang mga may kaunting misteryo, ang mga nagiiwan ng kaunti sa imahinasyon. Hayaan itong maging isang positibong paalala na mahalin at alagaan ang iyong sarili sa bawat posibleng paraan. Pahalagahan ang iyong kwento, protektahan ang iyong puso, at bumuo ng isang buhay na maganda ang pakiramdam sa loob, hindi lang isang mukhang maganda sa labas. Karapat-dapat kang maging masaya, payapa, at malaya. Ang iyong privacy ay isang mahalagang regalo na ibinibigay mo sa iyong sarili, isang pangako na ikaw ay palaging magiging iyong pinakaligtas na espasyo. Bantayan itong mabuti dahil sa paggawa nito, binabantayan mo ang mismong esensya ng iyong kagalakan at iyong kapayapaan. Yan, mga kaibigan, ay isang kwentong karapat-dapat isulat.